Hindi masama ang ibigay ang tiwala sa taong hindi pa masyadong kilala. Pero sa panahon ngayon ay kailangan na mas doble ingat lalo na kung pera ang pag-uusapan. Dahil maraming gahaman at mapanlinlang na tao ang pwedeng manamantala sa ating pangangailangan. Dear Papa Dudut, may tao talaga na mabilis magtiwala na madalas ay nasasamantala ng ibang tao na pinanganak yata para manloko ng kapwa. Ang sabi rin nila ay walang maloloko kung walang magpapaloko, pero bakit natin isisisi sa biktima ang kasalanan ng taong nanloko sa kanya? Lalo na kung ang gusto niya lamang ay mapabuti ang kanyang buhay. Kaya sinubukan niyang magtiwala sa hindi niya inaakala na maling tao. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Richie, taga-Tanza, Cavite at nagtatrabaho bilang quality assurance sa isang kumpanya sa Maynila. Aaminin ko na hindi talaga ako mahilig makinig ng drama sa internet. Pero nang ma-discover ko ang inyong YouTube channel nang dahil sa asawa ko, ay talaga namang nahook na ako sa mga kwento ng buhay ng ating mga kastorya. Lalo na kapag kwentong tungkol sa pamilya ang inyong binabasa. Doon kasi ako madalas makarelate, Papa Dudut. Kaya naman nag-decide na rin po ako na magpadala ng sulat, hindi para magpaiyak, kung hindi para mag-iwan ng aral sa buhay ang kwento namin ng pamilya ko. Mahigit 10 taon na kaming nagsasama ng asawa kong si Kyla, Papa Dudut. May 4 na rin kaming anak at 3 sa kanila ay nag-aaral na. Hindi talaga naging madali ang buhay para sa amin ng pamilya ko. Lalo pa nga at ako lang ang nagtatrabaho para sa kanila. Bukod sa gastusin sa pag-aaral ng mga anak namin, pambayad ng mga bill sa bahay, budget para sa pagkain ng buong pamilya, ay medyo may kamahalan din ang maintenance na gamot ng asawa ko dahil mahina ang kanyang puso. Mabuti na lang at kahit papaano ay malaki ang incentive na nakukuha ko sa trabaho. Kaya naman nagagawa ko pa rin itaguyod ang buong pamilya ko sa kabila ng malaking gastos na ako lamang ang gumagawa ng paraan. Kagaya na lamang nang mag-birthday party ang bunso naming anak. Ang gusto ng parents ni Kyla sa restaurant gawin ang party na yon na hindi ko sinang-ayunan. Ayoko rin kasing tanggapin pa ang pera na mula sa kanila. Sa awa ng Diyos ay nairaos naman namin ang birthday celebration ng aming anak. Buti talaga at nadiskartehan mo ang lahat ng mga gastusin para sa birthday celebration ni bunso. Kita mo nga kahit sumobra pa ang mga bisita na dumating kanina, hindi naman nagkulang ang mga inihanda nating pagkain. Ang wika ko habang nagpapahinga kami noon sa may sala. Hindi naman mangyayari yon, mahal, kung hindi dahil sa iyo eh. Ginawa ko lang ang parte ko bilang may bahay mo. Pero kahit saan natin tignan, ikaw pa rin ang punot dulo kung bakit naging successful ang birthday party ni bunso. Kasi naging masipag ka sa trabaho mo at nasunod ang lahat ng plano natin ng dahil sa iyo. Masayang wika naman niya. Dahil sa ating dalawa, tayong dalawa nagplano at nag-effort para maging successful to. Nagawa natin yon nang hindi humihingi o tumatanggap ng tulong mula sa mga magulang natin. Ang sabi ko naman, tama ka, mahal. Ito naman talaga ang gusto natin eh. Yung maging responsable tayong mga magulang kahit na maaga tayong bumuo ng pamilya. Pero mahal, sorry ha. Alam ko naman na kung nakakatulong lang sana ako sa mga gastusin ngayon, hindi magiging mabigat para sa iyo ang lahat. Malungkot na wika niya. Mahal, eto na naman ba tayo? Dati ko pa naman sinabi sa iyo, hindi ba? Kaya ko kayong buhayin ng mga anak natin. At wala kang ibang gagawin kung hindi ang maging nanay nila at may bahay ko. At wag mong palaging iniisip na pabigat ka sa akin dahil para sa akin ay sobrang swerte ko na ikaw ang napangasawa ko. Pagpapagaan ko sa loob niya. Wala ka namang ng choice eh. Kasi kasal ka na sa akin at may 4 na tayong mga anak. Pabirong sagot niya.
Papadudot na sa third year college kami ni Kyla nang mabuntis ko siya. Pareho kaming huminto noon sa pag-aaral at dahil nasa wastong edad na kami ay wala na rin nagawa ang mga magulang namin nang mag-decide kami na magpakasal na at magsama sa iisang bahay. Hindi naging madali ang lahat sa amin, Papadudot, lalo na nga at pareho kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero pinagsumikapan namin ang lahat sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa amin. Lalo na nang madagdagan ang aming mga anak. At sa mahigit na 10 taon ng pagsasama namin bilang mag-asawa ay nakakuha na kami ng sarili naming bahay sa Tanza, Cavite. Papadudot ng maipanganak ng asawa ko ang ika-4 at bunso naming anak ay muntik na siyang mag-agaw buhay. Sa awa naman ng Diyos ay pareho silang nailigtas ng anak namin mula sa kapahamakan. Pero sinabi ng doktor sa amin na mahina na ang puso ni Kyla. Kaya naman nag-decide ako na pahintuin na siya sa kanyang pagtatrabaho at ako na lamang ang bahala sa mga magiging gastusin namin sa bahay. Mahirap talaga lalo na sa umpisa na ako na lamang ang nagtatrabaho, Papadudot. Mabuti na lang talaga at bayad na namin ang bahay na kinuha namin dahil napakalaking bagay yon para mabawasan ang aming gastusin. Dahil ako na lamang ang nagtatrabaho, mas nagtipid kami at nagdoble effort ako sa pagtatrabaho para hindi kami nagigipit sa pera. Kami pa naman ni Kyla ang tipo ng tao na ayaw naming humihingi ng tulong sa ibang tao, lalo na sa mga magulang namin. Hindi naman sa ma-pride kaming dalawa, pero naniniwala lamang kaming pareho na obligasyon namin ang isa't isa at pati ng mga anak namin. At gagawin namin ang lahat magampanan lang ang obligasyon na yon nang kaming dalawa lamang ang magkasama at nagtutulungan. Kaya naman pumasok na rin sa isipan ko ang humanap ng ibang pagkakakitaan. Sakto naman na may inalok sa akin ang katrabaho kong si Jeric na sideline. Naku, networking ba yan? Pasa ko dyan, Jeric, kaagad natanggi ko. Hindi networking to, saka legit na business tong sinasabi ko. Mga food cart to sa iba't ibang sulok ng Cavite at Maynila. Ang wika pa ni Jeric. Kung sinasabi mo na legit na business yan edi ibig sabihin maglalabas din ako ng pera dyan. Tanong ko. Siyempre oo. Saan ka ba naman nakakita ng business na walang puhunan na gagamitin? Baka yung pa ang hindi legit. Natatawang sagot pa ni Jeric. Sa totoo lang ayaw kasi ni Mrs. ng ganyang sideline na business Hindi ako papayagan nun. Wika ko. Di wag mo munang ipaalam sa kanya. Pwede rin naman na kapag kumikita ka na ng malaki, siya na ang pahawakin mo ng business na yon. At least kahit nasa bahay lang siya, kumikita siya ng pandagdag sa panggastos ninyo, hindi ba? Tanong niya. Sa panahon ngayon nakakatakot na kasi maglabas ng pera kahit maliit o malaki pa yan, pera pa rin yun. Pagdadahilan ko sa kanya. Pera na kung lalakasan mo ang loob mo pwede maging doble o triple sa loob ng ilang buwan. Hindi naman ganun kalaki ang puhunan dito, Richie. Pero malaki at mabilis ang balik sa'yo, pangungumbinsi pa niya. Ikaw ba? Kumikita ka na ba dyan sa business na sinasabi mo? Tanong ko. Ang totoo medyo matagal na akong kumikita dito. Plano ko na nga mag-resign at mag-focus na lamang sa business na to Sagot niya. Seryoso ka? Mag-resign ka dito sa trabaho natin para lang sa business na yon? Gulat na tanong ko. Oo nga, malaki kasi talaga ang kita dito. Mabilis pa ang balik ng pera. Basta sabihan mo lang ako kung kailan ka hindi busy para mas may paliwanag ko sa iyo nang malinaw ang business na ito. Balik na rin ako sa office pare. Patapos na kasi ang break ko. Paalam niya. Papadudot kaya siguro takot ako na magtiwala sa ibang tao pagdating sa pera dahil na rin sa medyo maaga ako naging pamilyadong tao at nagkaroon ng mabigat na responsibilidad. Ang palagi kong iniisip noon ay kesa maglabas ako ng pera para sa isang negosyo na pwedeng malugi lang din anumang oras ay mas mabuti pa na gamitin ko na lamang yon sa asawa at mga anak ko. Kaya naman hindi talaga ako naging interesado sa mga negosyo o lalo na sa networking. Marami rin kasing ibinabalita mapa-TV man o radyo na naloloko at nasasayang ang pera pagdating sa negosyo. At yun kagad ang unang tingin ko na pwedeng mangyari sa oras na pumasok ako sa negosyong sinasabi
ng katrabaho ko na si Jeric. Kaya naman sa tuwing kakausapin niya ako tungkol doon ay palagi ako nagdadahilan at sinasabi na wala pa akong oras na makinig sa kanya o wala pa akong extra na perang puhunan para sa business na yon. Kahit ang totoo ay takot lamang ako na maglabas ng pera at maloko lang din sa bandang huli. Papadudot hindi rin ako kaagad tinigilan ni Jeric na kumbinsihin tungkol sa negosyong sinasabi niya. Sinasabayan niya na akong mag-lunch noon para lang ikwento sa akin na kumita na naman siya ng malaki sa negosyo na yon. Sinabi niya rin na dapat daw ay subukan ko na habang hindi pa puno ang listahan niya. Marami na raw kasi kaming katrabaho ang nagpalista sa kanya at nagbigay ng puhunan. Ang totoo Papadudot ay matagal ko na rin naririnig noon sa opisina namin ang tungkol sa negosyo na yon. At totoo rin na may ilang katrabaho na kami nag-resign dahil nag-focus na lamang sa business na yon. Kaya naman isang sign ang hiningi ko para makumbinse ko ang sarili ko na subukan ang inoffer na negosyo ni Jeric. Kapag na-promote ako sa trabaho, yun ang ibig sabihin na oras na para subukan ko naman ang pagpasok sa negosyo na yon. Matagal ko na namang kilala si Jeric at alam ko na hindi ko lamang siya kaopisina, kaibigan ko pa siya na pwedeng pagkatiwalaan. At nangyari nga ang sign na hinihingi ko nang ma-promote ako sa trabaho ko, Papadudot. Ala, congrats mahal! Sa wakas, bati sa akin ang asawa ko nang sabihin ko sa kanyang tungkol sa promotion ko. Oo nga mahal, sa halos 10 taon ng pagtatrabaho sa kumpanya namin, sa wakas ay na-promote din ako. Sana talaga nang dahil sa promotion na to, guminhawa na ang buhay natin, ang wika ko. Maayos naman ang buhay natin ng mga anak mo. Hindi tayo naghihirap at nagagawa natin kumain ng 3 beses sa isang araw. Kaya huwag ka nang malungkot mahal dahil naibibigay mo naman sa amin ng mga anak mo ang lahat ng pangangailangan namin, ang sabi pa ni Kayla. Salamat kasi na-appreciate mo ang lahat ng ginagawa ko. Pero mahal, dahil sa promotion na natanggap ko kanina, naisip ko na bakit kaya hindi natin subukan ang business na inaalok sa akin ni Jeric. Tanong ko sa kanya. Hindi ba napag-usapan na natin yan? Baka mamaya ma-scam tayo kasi nagkalat ang mga manloloko sa paligid. Baka masayang lang ang pera natin. Tanggi pa ni Kayla. Matagal ko naman ang kilala si Jeric at sigurado ko na hindi niya tayo lolokohin. Pagkukumbinsi ko pa. Bahala na mahal. Saka na lang siguro natin isipin ang tungkol sa business na yan. Ang pag-usapan muna natin ay kung saan tayo magse-celebrate ng mga anak natin sa Sabado. Ang wika pa niya. Papadudot tumaas man ang posisyon ko sa trabaho ay hindi naman gaanong malaki ang dumagdag na sweldo ko. At syempre kasabay ng pagtaas ng posisyon ko ang pagbigat din ng mga gawain ko sa trabaho. Panay tuloy ang overtime ko sa opisina na madalas ay OTY o yung tinatawag nilang overtime thank you. Dahil hindi lahat ng overtime ko ay nababayaran. Pero dahil bago lang ako sa pagiging quality assurance sa kumpanya, gusto ko talagang magpakitang gila sa mga boss namin. Kaya hinahayaan ko na lamang na magtrabaho ako kahit na hindi nababayaran ng tama. Nang mga panahon na yon Papadudot ay may ilan na sa mga katrabaho ko ang nag-resign na. At ang narinig ko na dahilan ay ang business na inalok sa kanila ni Jeric. Hindi ko na nga rin napigilan ang sarili ko na makipag-meeting kay Jeric para malaman ang mas maraming detalye tungkol sa business na yon Papadudot. Ang sabi niya ang puhunan daw na kailangang ilabas ay 70,000 pero sa kada linggo ay may babalik kaagad na 10,000 sa amin o higit pa. Depende sa kita ng pwesto ng food cart namin. Ang 70,000 pala na yon ay para sa food cart na bibili namin na ilalagay sa labas ng isang factory, harap ng school o kaya ay sa loob ng mall Papadudot. May website din daw sila kung saan ay makikita namin ang pumapasok na kita ng aming account. At kapag umabot na sa 200,000 ang pera namin sa account na yon na nasa website ay pwede na naming i-withdraw ang pera o i-transfer sa aming personal na bank account. At may ilan nga sa mga katrabaho ko ang nagawa ng i-withdraw ang 200,000 na yon bago sila ulit mag-invest ng panibagong food cart. Kumbinsido na talaga ako mag-invest sa negosyo na yon pero hindi ang asawa kong si Kayla.
Legal na negosyo ang gusto ko, seryosong wika pa ni Kyla. Legal naman yun eh. Ang dami na nga nag-resign sa amin para lang mag-focus sa negosyo na yun. Ibig sabihin kumikita talaga sila ng malaki at maayos. Tugon ko naman. Oo nga, kaya lang, hindi ba nabanggit mo dati na verbal contract lang ang pangahawakan mo sa business na yan? Wala kayong kahit na anong kasulatan na pipirmahan o kahit kontrata man lang sana na pwede kang magkaroon ng kopya, ang sabi pa niya. Meron naman kaming website kung saan ay pwede naming makita ang lahat ng yon. Lahat ng impormasyon ng tungkol sa business na yon. Nakita ko na nga sa website na yon at marami talagang magandang feedback mula sa mga nag-invest. Paliwanag ko. O sige, ipagpalagay na nating legit talaga ang business na yan. Pero saan ka kukuha ng 70,000 na pang-invest sa kanila? Tanong niya. Gagalawin ko munang naipon na pera sa educational plan ng mga anak natin. Maglo-loan muna ako dun. Mahal, babalik ko rin naman kagad eh. Sigurado ako na wala pang kalahating taon, doble na kagad ang pera na yon. Marami naman sa opisina ko nang kumita na talaga ng malaki. May ilan na nga sa kanila nag-resign. Kaya gusto ko sana talagang subukan natin to. Pangungumbinsi ko pa. Akala ko talaga ay hindi napapayag si Kyla sa negosyo na yon pero sa huli ay nakumbinsi ko rin siya sa wakas na mag-invest kami. Papadudot kagaya ng sinabi ko kay Kyla ay nag-loan muna ako sa mga educational plan na hinuhulugan namin para sa mga anak namin. Alam ko na hindi pa rin ganon katiwala si Kyla sa negosyo na sinasabi ko. Pero ang sa akin kasi ay may ilan na akong kakilala na kumita ng malaki doon. Kaya gusto ko talagang subukan, papadudot. Kinausap ko na rin kaagad si Jeric at sinabi ko sa kanya na interesado na ako sa inaalok niyang business. At handa nga akong magbigay ng puhunan sa kanya. Mabilis na naproseso ang lahat, papadudot. Nagkaroon na ako ng sariling account at access sa website ng negosyo na yon. Sa website na yon ay nakikita ko ang pera na pumapasok sa account ko. Mula 500 pesos na kita na tumaas sa halos 1,000 kita kada araw. At tama sina Jeric at ibang kaopisina ko. Sa loob lamang ng 1 linggo ay nakita ko sa website na kumita ito ng halos 15,000 ang food cart na kinuha ko. Tuwang-tuwa talaga ako ng mga oras na yon, papadudot. Kasi kung palaging ganon kalaki ang kikitain ng food cart ko, mababawi ko na kaagad ang puhunan ko sa loob lamang ng 2 buwan. Papadudot sa loob ng 1 buwan mula na mag-invest ako noon sa business na inalok sa akin ni Jeric ay nakita ko na nasa 50,000 na kaagad ang kinita ng food cart na kinuha ko. Kaya naman hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na mag-invest muli ng panibagong food cart na hindi ko sinabi sa asawa ko. Umutang ako noon sa isang kamag-anak namin para makakuha ulit ng food cart kay Jeric. Ang nasa isip ko kasi noon kapag bumalik ang lahat ng inilabas kong pera ay pwede yon na maging doble o triple pa kaagad. Hindi lang yun ang ginawa ko, papadudot. Niyaya ko rin ang ibang kaibigan at kamag-anak namin ni Kyla na mag-invest sa negosyo na yon. Sinabi ko sa kanila na kumita kaagad ako ng malaki at plano ko na rin mag-resign sa trabaho. Kapag nakuha ko na ng buo ang perang kinita ko sa negosyo na yon. Sa bawat tao kasi na may invite ko sa negosyo na yon at mag-i-invest ay merong 5,000 na commission na papasok din kaagad sa account ko. Marami ako na ipasok na mga kakilala ko na nagbigay kaagad ng 70,000 na puhunan, papadudot. Maraming naniwala sa akin at mabilis na lumaki ang pera sa account ko sa website ng negosyo namin. Pati si Kyla ay nakapag-invite din ng mga kakilala niya, mga kaibigan at kamag-anak niya para mag-invest sa negosyo na yon. At akala ko talaga ay magtutuloy-tuloy na ang lahat pero hindi pa rin pala. Dahil bigla na lamang ilang araw nang hindi pumasok si Jeric sa opisina namin at hindi ko na rin makontak ang cellphone number niya. Mahal, ayos ka lang? Nagtatakang tanong ni Kyla nang mapansin na hindi ako mapakali sa kinakaupuan ko. Imimit kasi namin ang araw na yon ang ibang kamag-anak niya na interesadong magpasok ng pera sa negosyo. Oo naman, ang ibig kong sabihin ay syempre naman. Ayos na ayos lang ako, wika ko. Sigurado ka ba?
Para kasing hindi ka mapakali dyan. Tapos, kanina mo pang hawak ang cellphone mo? Tanong pa niya. Hay, ang totoo mahal kanina ko pa kasing tinatawagan si Jeric pero hindi siya sumasagot. Tugon ko. Baka naman nagdadrive kaya hindi niya masagot ang tawag mo o kaya ay may iba pa siyang ginagawa ngayon, ang sabi pa ni Kyla. Mahal, ano kasi ilang araw na siyang hindi pumapasok sa opisina namin? Ang wika ko. Ha? Pero nakakausap mo pa naman siya, hindi ba? Sumasagot pa siya sa mga text mo. Nakukontak mo pa rin siya, hindi ba? Mahal, ano? Bakit hindi mo sagutin ang mga tanong ko? Sunod-sunod na tanong niya. Sorry mahal. Ayoko na rin kasi magsinungaling Ang totoo ilang araw ko na rin siyang hindi nakakausap. Pagtatapat ko sa kanya. Hala, anong ibig sabihin nun? Tinakas na niya ang pera na ininvest ng mga kaibigan at kamag-anak natin sa kanya? Muling tanong niya. Hindi naman siguro ganon. Nag-ring pa naman ang cellphone niya, basta akong bahala dito. Huwag ka munang masyadong mag-alala, okay? Pagpapakalma ko sa kanya. Papadudod, hindi ko na nga po na-contact pa ang cellphone number ni Jeric. Kaya hindi na rin natuloy ang meeting namin kasama ang pinsan ni Kyla. Dumating na nga rin yata ang pinaka-kinakatakutan ko na mangyari sa lahat ng panahon na yon. Wala kasi nang maibigay ko kay Jeric ang panibagong puhunan ko na 70,000 kasama ang puhunan na mga na-recruit ko na mga kamag-anak at kaibigan ko na nag-invest ay hindi na ulit siya sumagot pa sa text at tawag ko. Ang masama pa doon ay hindi na rin siya pumasok pa sa opisina namin hanggang sa tuluyan na nga siyang nag-awol. Marami kami sa opisina naghahanap kay Jeric, Papadudot, dahil marami kami na nagbigay ng pera sa kanya. Lalo kami nagpanik nang magsimulang magloko ang website kung saan ay nakikita namin ang kinikita ng aming food cart. Nung una ay nabubuksan pa ang website pero hindi kami makapasok dahil invalid daw ang aming account, Papadudot, hanggang sa tuluyan na ngang nawala ang website na yon. Lahat kami sa opisina ay hindi mapalagay ng mga araw na yon at walang sino man na makapagturo kung nasaan si Jeric. Sinubukan na raw kasing puntahan ng ibang kaopisina namin ang address ni Jeric na naka-record sa office. Pero matagal na raw na hindi nakatira doon si Jeric. May ilang linggo pa ang lumipas pero hindi na talaga nagparamdam pa sa amin si Jeric, Papadudot. Hanggang sa pinabarangay na ako ng mga kamag-anak at kaibigan ko na nahikayat ko na mag-invest sa negosyo na yon. Wala raw kasi ako maibigay na maayos na update sa kanila at gusto raw nilang mabawi na lamang ang pera na ibinigay nila sa akin. Pero dahil wala rin naman akong maipambabayad sa kanila ay nakiusap na lamang ako. Nabigyan pa nila ako ng oras para mahanap at makausap ko si Jeric. Papadudot, isa ako sa mga pinakamatagal nang nakakakilala kay Jeric sa opisina. Kaya may alam akong ibang mga lugar na pwede niyang puntahan. Hanggang sa matuntun ko na nga kung saan talaga siya nakatira ng mga oras na yon. Kaagad ko siyang sinugod at sinabi niya sa akin na wala sa kanya ang pera namin. Hindi na ako nakapagpigil pa at sunod-sunod ko na siyang nasuntok. Aray, please, tama na pare. Hindi talaga ako lalaban sa iyo, pakiusap pa ni Jeric. Ibalik mo na lang sa akin ang pera bago ko pa tuluyang mabasag ang mukha mo, pagbabanta ko. Richie, wala na nga talaga sa akin ang mga pera nyo. May ibang mga tao lang din akong inabutan ng pera na yon at bigla na lang nawala ang mga tao na yon. Hindi ko na sila matawagan at mahanap. Doon pa lang ay kinabahan na ako lalo na nang hindi na ako makapasok sa website natin. Tapos ayun, nagkadaletse-letse ng lahat. Ako na yung kinukulit ang mga taong nagbigay ng puhunan nila. Sa akin na nila hinahanap ang mga pera nila. Paliwanag pa niya. Kanino pa ba namin hahanapin? Ikaw lang ang kinausap namin tungkol sa lecheng negosyo na yun at wala nang iba. Sigaw ko sa kanya. Kahit halughugin niyo pa ang bahay na tinitirhan ko ngayon, wala kayong makikitang malaking pera. Kung may pera man sa bank account ko ngayon, hindi rin yun ganong kalaki dahil wala nga sa akin ang mga pera ninyo. Tinakbo na yun ng taong may hawak ng website kung saan nakikita natin ang mga account natin. Ang mga account na hindi naman talaga totoo dahil
Nalaman ko na wala naman pala talaga mga food cart na nag-i-exist. Biglang sigaw niya. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ko. Richie, sa maniwala ka at sa hindi ay biktima lang din ako. Dahil hindi ko naman talaga alam na fake ang website na yon, ang mga account natin doon at pati na rin ang food cart na sinasabi nilang binibili nila at nilalagay sa mga harap ng school o factory. Walang food cart, Richie. Wala talagang negosyo dahil niloko lang nila tayo. At para patunayan ko sa inyo na biktima lang din ako, makikipagtulungan ako sa inyo para mahanap ang punot dulo ng panluloko na to. Tugon pa ni Jeric. Papadudot kagaya ng pinangako ni Jeric ay sinamahan niya ako sa presinto para magsampa ng kaso sa mga taong sinasabi niya na punot dulo ng lahat. Binigay ang mga detalye na meron siya tungkol sa mga tao na yon, pero syempre hindi naman naging ganong kadali ang lahat ng proseso. Lalo na nga at halos lahat ng mga ibinigay na pangalan ni Jeric ay hindi mahanap ng mga pulis. Doon namin nalaman na may ibang kaso na rin pala ng staff ang mga tao na yon at minalas kami ni Jeric na maloko nila at manakawan ng pera. Sinubukan ko rin silang hanapin, Papadudut. Nang i-research ko ang mga pangalan na binigay ni Jeric ay nakita ko sa internet na may ilang tao na nga silang mga naloko. Ang mga biktima ay nag-invest sa kanila ng pera para raw sa food cart, pero pagkatapos ng ilang buwan ay nagtago na nga mga ito. At noon din ay nalaman ko na wala naman talagang food cart na binili ang mga scammer na yon. Pinuntahan ko ang ilang lugar na sinasabi ni Jeric dati sa pwesto ng food cart, pero ni isa doon ay wala akong nakita. Malinaw na sa akin ng mga oras na yon na na-scam talaga ako, Papadudut. Muli kong pinakiusapan ng mga kaibigan at kamag-anak namin na nagbigay sa akin ng puhunan. Nabigyan pa ako ng oras para maayos ang lahat ng gulong yon. Nakakahiya talaga, pero wala naman akong ibang pwedeng gawin kung hindi ang makipag-usap ng paulit-ulit sa kanila, Papadudut. Hanggang sa nagbitaw na nga ako ng pangako na kung hindi maayos ang lahat, ako na mismo ang magbabalik sa kanila ng mga perang ininvest nila sa scam na negosyo na yon. Nagalit rin sa akin ang asawa kong si Kyla nang malaman niya ang tungkol sa pangalawang investment na ginawa ko kay Jeric. Naiyak siya sa galit habang sinusumbatan ako. Siyempre wala naman ako ibang nagawa kung hindi ang tanggapin ang lahat ng iyon at humingi ng tawad sa kanya. Dahil kasalanan ko naman talaga kung bakit kami naloko. At hindi rin nagtagal ay pinatawad din po kaagad ako ng asawa ko, Papadudut. 2 linggo ang lumipas pagkatapos akong samahan ni Jeric sa presinto ay hindi ko na ulit siya nakita pa. Hindi ko na rin makontak pa ang bagong cellphone number na ibinigay niya sa akin. May ibang mga kaibigan kami na nakapagsabi sa akin na nagtatago na ulit si Jeric dahil may banta na rin daw itong natatanggap sa buhay nito. Hindi hamak naman kasi na mas marami talaga siyang na-recruit na sumali sa negosyo na yon, kaya mas marami talaga ang galit sa kanya. Papadudot, 2 taon na rin po ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Wala na ako naging balita pa kay Jeric o sa mga taong nasa likod ng panloloko na yon. At dahil doon ay kailangan kong paunti-unti ng bayaran ng mga taong nagtiwala sa akin at nagbigay ng kani-kanilang puhunan. Mas lalo tuloy kaming nagipit sa pera at nakapagbenta pa ng ilang kagamitan. Inako ko ang lahat ng responsibilidad dahil alam ko na nagkamali talaga ako. Nag-invest ako nang hindi ko man lang sinusuri ng mabuti ang mga detalye ng negosyo na yon. Kaya kasalanan ko talaga kung bakit kami naloko. Pero Papadudot, kahit medyo naghihirap talaga kami ngayon, maswerte pa rin ako na kahit kailan ay hindi ako iniwanan ng babaeng pinakamamahal ko. Mula noon hanggang ngayon ay siya lang ang kinukuhanan ko ng lakas sa kabila ng mabigat na pangyayaring ito sa buhay namin. At alam kong nakikinig siya sa mga oras na ito. Para sa asawa kong si Kyla, salamat sa walang hanggang pag-unawa at pagmamahal sa akin. Muli Papadudot, ay maraming salamat po sa pagbasa nitong sulat ko. Lubos na gumagalang, Richie. Ang pagkalugi sa negosyo ay parte ng buhay ng tao. Pero may iwasan natin ang maloko kung marunong tayong kumilatis at sumuri ng mga bagay
na dapat nating isaalang-alang pagdating sa negosyo. Maraming salamat Richie sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa araw na ito. Humahanga ako kasi sa kabila ng pangyayaring yon sa buhay mo ay hindi mo ginawa o inisip. Natakasan ang mga taong nabiktima rin ng scam na negosyo na yon. Kahit nahihirapan na kayo sa buhay ng iyong pamilya ay patuloy mo pa rin na ginagawa ng paraan para maayos ang lahat. Maswerte ka rin at may isang misis ka na kagaya ni Kyla na hanggang sa huli ay hindi ka iniwanan kahit pa nagkamali ka kasunod ang mabigat na pagsubok na dumating sa buhay ninyo. Pinatunayan ninyo na kaya ninyong tuparin ang pangako ninyo sa simbahan na magsasama kayo sa hirap man o ginhawa ng iyong buhay bilang mag-asawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.